ay kailangan po nilang i-encode, i-type sa eGov app yung kanilang detalye para maka-access doon sa digital ID po na ito? Yes, totoo po yan. Kailangan i-download muna nila yung egovapp.ph. Pagkatapos sila ay magre-register doon. Kung senior sila, lalabas po yung logo ng NCSC at ng DICT. Ngayon, kung wala naman silang kakayahan para dyan, kami po ay magte-train ng mga tao namin upang pwede silang dumulog sa aming regional office. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Kayo na nga po ang magsabi sa mga kababayan natin, lalo na doon sa mga nakatatanda nating mga kababayang nanonood at nakikinig sa atin. Ano ho itong senior digital ID na ito? Yan ay dahil sa ating ugnayan kasama ng DICT kung saan ang ating mga older adults or nakatatanda ay pwedeng pumasok doon si eGov.ph at doon ay marehistro nila ang kanilang mga pangalan, edad, birthday, at saka address. Yan ay ginawa natin para yung kanilang ID ay ma-secure. So, kunyari, ay naiwan nila ang physical ID at kailangan nilang kumain sa labas o kaya magbayad ng kanilang pamasahe, pwede yun na lang ang ipapakita natin. Opo. So ito ay kailangan po nilang i-encode, i-type sa eGov app yung kanilang detalye para maka-access doon sa digital ID po na ito? Yes, totoo po yan. Kailangan i-download muna nila yung egovapp.ph. Pagkatapos sila ay magre-register doon. Kung senior sila, lalabas po yung logo ng NCSC at ng DICT. Ngayon, kung wala naman silang kakayahan para dyan, kami po ay magte-train ng mga tao namin upang pwede silang dumulog sa aming regional office o kaya naman sa mga OSCA at saka mga sa social welfare development offices natin kung saan pwede silang magpatulong. Opo. May tanong po yung ilang kababayan natin, Commissioner Loreche, kasi meron na rin daw pong national ID. At yung national ID daw po ay pwede rin ma-access sa pamamagitan ng eGov. Hindi daw po ba ito redundant lamang? Hindi yan redundancy kasi kung kunyari sila ay may national ID pero hindi naman sila senior, so hindi magre-reflect doon na senior sila. Pero kung sila ay senior, pagpasok mo sa eGov.ph, magsisynchronize siya, sir. So kung yung kanyang national ID at yung kanyang sa eGov.ph kung saan papasok yung ating NCSC na mga datos, ay makikita din yon. So hindi siya talaga magkahiwalay, maiisa siya. Actually, ang sa akin pinakita ko nga kahapon nung nag-launch tayo, lahat po ng ID ko ay nandoon sa isang wallet na lang. Doon na sa eGov. So ang aking PRC, ang aking driver's license, ang aking national ID, ang aking PhilHealth, ang aking GSIS, pasok na po siya doon. So lahat ng government-issued IDs, Commissioner, pag ikaw ay nag-download ng eGov app, lalabas doon lahat ng lahat ng mga existing government IDs mo, tama po ba? Yes, parang niya, pinag-isa niya lahat. So, yung aking OSCA ID, lalabas din siya doon. So, kung baga, pina-easy lang natin para kunyari, nakalimutan mo, wala ikang physical copy. Dahil pag pinakita mo kasi yon may QR code pa nga yun Ayan, so, mas madaling mag-verify ng mga merchants natin. Opo. Ang susunod na tanong na maganda siguro, Commissioner, ito ba ay coordinated na in our various national and local government agencies and offices para sila mismo alam nila na pwedeng magamit itong digital IDs na ito? Very good question.
Sa palagay ko, sa aming pakikinay-panayam sa DICT nung kami ay nakipagtulong sa kanila Opo. at ni-launch natin, I believe lahat ng government agencies yata na top na nila, no? So kaya nga ang PRC nasa kanila na, ang GSIS papasok na din doon. As to local government units, isa yan sa aming asikasuhin kasama ang DILG dapat yan. So we are just taking baby steps on this, pero definitely yan talaga ang ating pakay kung saan ma-digitalize ang ating mga ID ng ating mga nakatatanda. Opo. Teka muna po, Commissioner. Kung ito ay national effort po ng National Commission of Senior Citizens, paano po mangyayari doon sa mga printed copies ng mga senior ID mula sa kanilang mga local government units? Tatanggapin pa rin yan hanggat hindi sila nakapasok doon at nakarehistro sa ating digital ID. So, hindi natin yan ibabaliwala. So, pwede pa rin, i-honor pa rin yan, hanggang sa lahat ay makapasok na dyan. Opo. Meron din ho ba kayo, Commissioner, na pakikipag-ugnayan sa mga private entities or establishments, lalo na ho doon sa mga butika, sa mga restaurants, kasi syempre mag-a-avail ng discount itong ating mga lolo't lola gamit itong kanilang mga digital IDs. Baka hindi nila i-honor. So yan po ay ating ngayong tatalakayin sa mga susunod na araw sa ating mga merchants na kailangan i-honor nila yan dahil yan ay government ID, considered a government ID but in a digital form. Opo. Talagang doon na tayo pupunta, Commissioner. Opo. Magkakaroon ho ba kayo ng pagtuturo o pag-aaral ng mga lolo't lola natin na medyo nahihirapan na makasabay sa modern technology, Commissioner? Yes po. Isa yan sa ating gagawin. Kaya sa next week, ang ating mga regional officers, amin muna silang tuturuan para yung mga nakatatanda na pupunta sa opisina namin ay maturuan sila at ma-download yon. Ngayon, nakikipag-ugnayan tayo kagaya sa SM, sa Robinson, kung saan may parte doon na isang lugar kung saan meron pwedeng magrehistro din dyan. Opo. Commissioner, may naalala ho ako, pasensya na ho kayo, kasi may mga lolo't lola tayo na nagiging malilimutin na. Iba may Alzheimer, iba may dementia. Paano kapag, kasi nararanasan natin, iba nalilimutan talaga nila yung physical ID nila. Sabi ni iba, paano kapag nalimutan nila yung password nila? May password ho ba yan sa e-gov? Meron siyang tinatawag na MPIN, parang yung iyong personal na ID number para makapasok ka to secure din yung datos. So, kailangan lang talaga na sila ay meron silang kasamang anak o kaya kasambahay kung saan maililista yan para madali lang nilang matandaan. Opo. Naalala ko kasi isang lola na paggising niya sa umaga, Commissioner, nakahiga siya sa kama, pagmulat ng mata niya, sabi niya, ano ba, ako ba'y babangon? Gigising ba ako o matutulog ako? Pagtayo niya, binuksan niya yung pintuan, hawak niya yung doorknob, sabi niya, lalabas ba ako o papasok? Nagiging malilimutin na yata ako. Huwag naman sana, knock on wood. Tapos biglang sabi niya, sino yan? Yan ho ang sabi niya Marami hong mga nakikinig na lolo't lola sa atin. Ano ho ang inyong maipapayo, Commissioner Mary Jean Loreche, para tumalima ang ating mga lolo't lola dito sa inyong magandang programa? Una po sa lahat, kaya po natin ginagawa yan, sinasabayan po natin ang programa ng pamahalaan ng ating gobyerno ngayon kung saan ang digitalization is the way to go. Pangalawa, naniniwala tayo na ang ating mga nakatatanda ay hindi naman dapat mabuli sa mga ganyan. Pangatlo, mas madali kasi ang pag-access ng ating benepisyo, ng ating mga diskwento, at kung ano pa mga programang meron kapag nandyan na tayo sa digital world. Pang-apat po, ang aming assurance sa inyo na yan ay ating dahan-dahanin, i-cascade sa lahat. Hanggang sa lahat ay matuto at maturuan sila. Pang-lima, yun po sinasabi niyo pong makalimutin na meron tayong programa kasama ang atong Alzheimer's Disease Association of the Philippines. Correct. At kami ay magko-conduct ng mga tinatawag nating advocacy sa awareness and training para po ma-detect yan kung totoong ikaw ay nagiging makalimutin dahil ng iyong edad o ito ay pagiging makalimutan at ito ay nangangailangan ng tulong.
Commissioner, maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayo. Maraming salamat, sir. Magandang hapon po. Yan po mga kaibigan, ang commissioner po ng National Commission of Senior Citizens o NCSE. Ngayon ho mga kapueblo, nasa mga 13 million po ang mga nakatatandang Pilipino. At marami ho talaga ang kinakailangang maging updated sa mga ganitong uri na mga programa ng pamahalaan. Oo nga, tama ka, paring Dexter, iba pa rin talaga yung physical ID, pero kung may alternative, dapat din sana talaga, yung iba wala rin namang hindi namang smartphone, Dexter, yung gamit nilang cellphone, basta lamang may pan-text at may pantawag, If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!